Sa puso ng makabagong syudad, kung saan ang mga ilaw ng gabi ay mas maliwanag kesa bituin sa langit, nakatayo ang isang gusaling hindi mo madidiskubre kung hindi mo ito kailanman kinailangan. Ang pangalan nito, Reno, isang nightclub na sinasabing tinatambayan ng mga sikat, makapangyarihan, at nawawala sa sarili. Hindi ito basta-basta club. Ang sabi-sabi, kapag nasasadlak ka sa pinakadilim mong gabi, maglakad-lakad ka lang at parang mahihila sa iyo sa kalsada. At sa isang iglap, makikita mong nasa harapan ka na ng Reno. At bago mo pa man maisip kung bakit ka nandoon, may magpapapasok sa iyo na isang bouncer na tila ba kilala ka, kahit hindi mo naman siya nakita kailan pa man. Ang isa pang katotohanan, hindi kilala ng mga tao si Jace. Ang alam lang nila, siya ang may-ari ng club. May malaking kantong kagandahan. Maputi at makinis ang balat. May kutis na tila pinanday ng buwan. Mata ay malalim ngunit mapanglaro. At makukulay ang buhok depende sa araw. Minsan pula, minsan silver, minsan langit. Ngunit sa mga nilalang na hindi tao, kilala si Jace bilang tagapangalaga ng hangganan. Isa siyang engkanto. Baklang engkanto. Anak ng liwanag at anino. Ipinanganak upang paglingkuran ang mga nilalang na naliligaw sa pagitan ng pag-asa at kabiguan. At sa modernong mundo, ang hangganan ng liwanag at dilim ay hindi na kagubatan, kundi ang mga lungsod. Gabi-gabi, nakaupo siya sa itaas ng balcony ng club. Pinagmamasdan ang mga tao habang umiindak sa musika. Ang bawat sayaw ay parang bulong ng kaluluwa. Alam niya kung sino ang malapit ng bumigay. Sino ang may balak magpakamatay kinabukasan. Sino ang nabigo. Sino ang nawalan ng dahilan para mabuhay. Hindi niya tinutulungan lahat. Hindi rin siya Diyos. Pero may mga pagkakataon, kapag nasalat niyang may isang kaluluwang tapat ang pighati, gumagawa siya ng paraan. Minsan, isang inuming may kapangyarihang muling magsindi ng pag-asa. Minsan, isang yakap. Minsan naman, isang pangyayaring tila aksidente lang, pero ang totoo, gawa iyon ng kanyang mahika. Nang gabing iyon, may kakaibang hangin sa paligid. May amoy ng asukal at pulbura. Narinig niya ang isang pangalan sa bulong ng hangin. Sasha. Pasimpleng pumasok si Sasha sa club. Suot ang simpleng trench coat, may lipstick na pulang-pula at buhok na parang ginto sa dilim ng gabi. Saan mang club, siya ang tipo ng babae na pagbabayaran ng libo-libo. Hindi lang para sa katawan, kundi para sa ilusyon ng atensyon. Pero ngayong gabi, hindi siya narito para sa negosyo. May iniabot sa kanya ang kontak niya kaninang hapon. Isang peraso ng papel na may tatak. Target confirmed. Jace. Subject, possible engkanto. Objective, confirm. Capture if necessary. Sa unang tingin, madali lang. Lapitan mo, paibigin mo, ilapit sa patibong. Pero pagpasok niya sa Reno, iba ang naramdaman niya. Hindi ito kagaya ng ibang club. Hindi basta lamang lugar ng kasalanan. Para bang may ibang uri ng himig sa ilalim ng musika. Parang ang ilaw ay buhay. Parang ang sahig ay humihinga. At doon niya siya nakita. Si Jace. Hindi siya tumitingin. Pero parang alam nitong nandoon si Sasha. Nagkatinginan sila sa loob ng isang segundo. Ngunit ang isang segundo ay parang isang siglo para kay Sasha. Sa dami ng lalaking nakasama niya, ngayon lang siya nayanig ng tingin pa lang. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit agad niyang pinigil ang sarili. Hindi ako nandito para maakit. Bulong niya sa sarili. Nilapitan siya ng isang babaeng drag queen, si Margo, na mukhang matagal ng staff sa club. First time mo dito, no?
Nakangiting tanong ng matandang drag queen na tila hindi tumatanda. Oo pero gusto ko sanang makipagkita sa may-ari. Interesado kasi ako magtrabaho rito. Ani Sasha, sabay kaway ng konting cleavage. Gusto mo ng trabaho? Well, isa lang ang paraan para makausap si Jace. Ngumisi si Margo. Sumayaw ka. Kung mapansin ka niya, ibig sabihin, gusto ka niya. Kung hindi, well, wala kang chance. Hindi siya nagdalawang isip. Hinubad niya ang coat, iniwan ang papel ng misyon sa loob ng bulsa ng kanyang handbag at sumuong sa gitna ng dance floor. Sumayaw si Sasha na parang ang bawat galaw ay isang kasaysayan. Bawat ikot ng bewang niya, bawat hagod ng kamay, ay punong-puno ng damdamin. Hindi niya alam kung ano ang humihila sa kanya. Ang musika ba? O ang presensya ni Jace? Habang si Jace ay nananatiling tahimik sa taas, sa kanyang isipan, may boses na kumakanta. May panganib sa kanyang mata, ngunit may lungkot sa kanyang ngiti. May lihim siyang hindi sinasabi, ngunit gustong ibahagi. Bumaba siya. Naglakad sa gitna ng sayawan, gaya ng isang nilalang na hindi tinatamaan ng tao. Nang marating niya si Sasha, sumayaw din siya. Hindi nagsalita. Sa isang iglap, silang dalawa ay parang nasa sariling mundo. Isang sayaw, isang ugnayan, isang hindi inaasahang simula. Ang mga ilaw ng Reno ay nagsimulang humupa. Hating gabi na. Ang mga nagsasayawan ay nagkakawatak-watak, lumilipat sa bar, umuupo sa mga sofa, o lumalabas upang humithit ng yosi. Ngunit sa isang madilim na sulok ng club, nanatili si Sasha. Pawisan, bahagyang humihingal, at nanginginig ang mga daliri. Sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung ginampanan ba niya ang kanyang papel. O siya mismo, ang ginampanan nito. Nasa harapan niya si Jace. Nakatayo pa rin. Wala pa ring sinasabi. Tila ba inaarok ang kanyang kaluluwa gamit lang ang titig. May pag-uusisa sa kanyang mga mata. Wala siyang halong libog gaya ng ibang lalaki. Hindi rin ito tingin ng otoridad. Tila ba isang tanong. Tanong na, bakit ka ba talaga nandito? Napatikhim si Sasha. Pilit na binabalik ang katauhan ng babaeng sanay sa pagkukunwari. Gusto ko sanang magtrabaho dito. Sabi niya, bahagyang tumango. Nag-angat ng kilay si Jace. Trabaho? At saang larangan ka magaling? Sayaw, entertainment, at kung kinakailangan, companionship. Aniya, sabay tingin sa kanyang mga kuko. May mga kliyente akong matagal nang humahabol. Pero alam mo na, gusto ko rin ng bago. Tila walang impresyon sa mukha ni Jace. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang iba si Sasha. Hindi niya maramdaman ang kabuuan nito. Parang may takip ang kaluluwa. Bukas, alas 7, audition mo. Dito pa rin. Pag na-late ka ng 1 minuto, huwag ka na bumalik. Malamig, ngunit diretso ang tono ni Jace. Tapos, tumalikod na ito. Naiwan si Sasha sa gitna ng club. Pero sa kanyang dibdib, may hindi mapakaling pintig. Kinabukasan, sa isang lumang building sa may rekto, sa itaas ng isang printing shop, ay nakatago ang headquarters ng isang lihim na samahan. Mga taga-sagupa. Isang grupo ng mga modernong manghuhuli ng nilalang. Mga engkanto, diwata, tikbalang, at kung ano-ano pang hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang misyon nila? Hulihin ang mga nilalang na nilalabag ang hangganan ng mundo ng tao. Sa isang madilim na silid, nakaupo si Sasha sa harap ng leader nilang si Maestra Divina. Isang babaeng tila hindi tumatanda. May pilat sa pisngi at laging may amoy ng kamangyan. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Maestra Divina
habang pinagmamasdan ang CCTV photo ni Jay sa dance floor kagabi. May kakaiba sa kanya, sagot ni Sasha. Hindi ako sigurado kung engkanto nga siya pero hindi rin siya basta tao. Hindi ko mabasa eh. May dala kami tungkol sa kanya noon pa. Ani Divina. Noong dekada 90, may tinatawag silang Babaylang Becky. Sa Silangang Visayas, nagtayo raw ng lugar kung saan naglalaho ang mga nawawalang binata at dalaga. Pero sila ay bumabalik. Mas maliwanag ang aura. Wala namang ginagawang masama pero hindi rin nagpapakita. Ibig sabihin, tinutulungan niya ang mga tao? Bahagyang nagtataka na tanong ni Sasha. Hindi natin alam kung totoo yun o bahagi lang ng kanyang ilusyon. Tandaan mo, Sasha, ang mga engkanto ay dalubhasa sa kasinungalingan. Nililikha nila ang kagandahan para takpan ang mga bitag. Ang tanong, hanggang kailan ka makakapagpanggap sa kanya bago ikaw ang mahulog? Tumahimik si Sasha. Ituloy mo ang trabaho. Lapit ka sa kanya. Paibigin mo siya kung kailangan. Sa oras na lumitaw ang kanyang tunay na anyo, ipapadala namin ang mga tagahuli. Isa ka lang namang pain. Lumipas ang 3 araw. Si Sasha ay nagsimulang pumasok sa Reno gabi-gabi. Minsan bilang performer, minsan bilang bar girl. Pinapansin siya ni Jace paminsan-minsan, ngunit hindi pa ito ganap na nagbubukas. Ngunit ang hindi inaasahan ni Sasha ay ang sarili niyang damdamin. Isang gabi, nahuli niyang may isang babaeng umiiyak sa CR. Lumapit siya. Tinanong kung okay lang ba ito. Iniwan ako na fiancé ko. Buntis ako. Hikbi ng babae. Tinapik lang ni Sasha ang likod nito at sinabing, Di ko alam kung paano kita matutulungan, pero kung gusto mong kausapin ng may-ari, gawin mo. Mapagkakatiwalaan siya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya na hindi lang basta club ang Reno. Isa itong kanlungan ng mga kaluluwang sugatan. At si Jace, siya ang tagapagbantay. Isang gabi, nakita niyang may lalaking lasing at umiiyak sa gilid ng stage. Tinangka nitong tumalon sa balcony. Ngunit biglang lumapit si Jace. Niyakap ito. Sabay bumulong. Hindi pa rito ang wakas mo. Sa isang kisap mata, tila nahimasmasan ang lalaki at napaiyak na lang sa bisig ni Jace. Anong klaseng tao to? Bulong ni Sasha sa sarili. Ngunit alam niya na hindi ito tao. Sa isang tahimik na gabi, habang naguhugas ng baso sa bar, nilapitan siya ni Jace. Anong pakaramdam mo sa club na to? Tanong nito. Parang ibang mundo. Ngumiti ng malumanay si Jace. Dahil ibang mundo nga ito. Kakaibang uri ng paraiso para sa mga taong pagod na sa impyerno ng syudad. Nagkatitigan sila. Ikaw, Sasha, pagod ka na ba? Tanong ni Jace. Seryoso na ang tono. Hindi nakasagot si Sasha. Hindi niya alam kung paano aaminin na ang bawat galaw niya ay may lihim. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, parang siya mismo ang nahuhulog sa kanyang sariling bitag. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na si Sasha sa Reno. Hindi na siya bagong mukha sa dance floor. Marami na ring tumatangkilik sa kanyang presensya. Ngunit ang totoo, sa bawat pag-indak niya sa gitna ng makukulay na ilaw, ang mga mata lang ni Jace ang hanap niya. Hindi ito pagnanasa. Hindi rin basta pagkahumaling. Isa iyong hindi maipaliwanag na ugnayan. Parang nararamdaman niyang may alon sa pagitan nila. Isang enerhiya na hindi basta guni-guni. At si Jace, sa kabila ng pagiging mapagmatsyag at laging may distansya, unti-unting lumalambot. Minsan siyang inaabutan ng pagkain. Minsan, ng jacket kapag giniginaw. Minsan naman, ng simpleng, kumain ka na ba? Na para kay Sasha, higit pa sa tanong. Isa itong alok ng pag-aalala.
At para sa isang babaeng sanay na gamitin at gamitin lang, napakalaki ng bagay na iyon. Isang gabi, habang abala ang club sa isang masiglang event, biglang nag-brown out. Ilang segundo lang yon, pero sapat na para magpanik ang mga bisita. Ngunit sa gitna ng kadiliman, tumindig ang boses ni Jace. "Relax, ako ang bahala." Biglang kumislap ang kanyang kamay, at ang mga ilaw ng buong club ay muling sumindi. Maliit lang na galaw, pero isang sulyap ng katotohanan ng kapangyarihan niya. Nakita iyon ni Sasha. Hindi siya sigurado kung lahat ba ng tao ay nakapansin. Parang lumipas lang ito sa kanilang paningin. Ngunit kay Sasha, malinaw. Hindi tao si Jace. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman niyang lalo siyang naakit. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi sa kontrol, sa katahimikan, sa ganda ng taong hindi sinusubukang maging kaakit-akit. Makalipas ang ilang gabi, habang nagsasara na ang club, pinakiusapan ni Jace si Sasha na sumama sa rooftop. Tahimik ang paligid. Tanging mga tunog ng lunti ang lungsod sa 10 oras na gabi ang maririnig. "Napansin ko, madalas kang nakatulala," ani Jace habang nakasandal sa harang ng rooftop. Yun ba? Napapaisip lang," sagot ni Sasha. Nilalaro ang isang lighter sa kanyang daliri. "Napapaisip? Saan?" "Sa sarili ko, sa ginagawa ko rito, sa kung sino ba talaga ako." Tahimik si Jace. Hinintay siyang muling magsalita. "Siyempre, ang dami ko nang nalapitan sa buhay. Lalaki, kliyente, mayayaman, politiko. Pero, ikaw lang kasi ikaw lang ang hindi ko kayang bilugin." Napalingon si Jace. "Akala ko ba magaling ka sa ganyan?" Ngumiti si Sasha, pero bakas ang lungkot. "Oo, magaling ako sa pagkukunwari. Pero ewan ko ba, parang sa'yo kasi, ayoko nang magkunwari pa." Napayuko si Jace. "Delikado yan." "Ha?" "Kapag inalis mo ang maskara, baka makita mo ang mukha kong hindi mo kayang tanggapin." Tumingin si Sasha. "Subukan mo. Gusto kong makita." Isang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Isang klase ng katahimikan na mas maingay pa sa sigawan. Tila naglalaban ang damdamin sa pagitan nila. Parang may manipis na salamin na hindi pa nila binabasag. Kinabukasan, ipinakilala ni Jace si Sasha sa kanyang inner circle. 3 kasamahan sa club. Nagaya niya, ay hindi rin mga ordinaryong tao. Si Margo, ang drag queen bartender na may kakayahang makita ang kinabukasan ng bawat taong nakainom ng alak na kanyang ginawa. Si Tane, ang bouncer na may anyo ng tao ngunit ang lakas ng isang tikbalang. At si Iris, ang lighting technician na may mata ng diwata. Nakikita ang tunay na aura ng sino mang lumalapit sa club. "Hindi ko alam kung bakit mo pa kami pinapakilala," ani Margo kay Jace habang pinapakilala sila kay Sasha. "Pero kung ikaw ang nagtitiwala, magtitiwala rin kami." Doon naramdaman ni Sasha na mas malalim pa pala ang koneksyon ng Reno. Hindi lang ito lugar, kundi isang komunidad ng mga nilalang na may misyon. Ang magsilbi sa mga nawawala, sa mga sugatan, sa mga nilalamon ng kadiliman ng syudad. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Sasha si Jace na nakaupo sa booth, naka-headset at nagbibigay ng direksyon sa musika at ilaw, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa kanyang puso, may mumunting tinig na bumubulong. Paano kung mali ang misyon ko? Paano kung siya ang tanging nilalang na nagbigay ng saysay sa buhay ko? Paano kung ang totoo nun, ako ang niligtas niya? Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon,
may nakakubling katotohanan pa rin. May papel na nakatago sa kanyang handbag. Ang utos mula kay Maestra Divina. Ang orihinal na dahilan kung bakit siya nandito. At habang unti-unting lumalalim ang ugnayan nila ni Jace, mas lalo siyang natatakot. Sapagkat ang puso niya ay humihiwalay na sa kanyang misyon. May mga engkantong hindi umiiyak, hindi dahil wala silang damdamin, kundi dahil ang bawat luha nila may kapangyarihan. Iyan ang mga salitang nabasa ni Sasha habang hawak-hawak ang isang lumang pahina ng Aklat ng Hangganan. Isang dokumentong sinumpaan ng mga taga-sagupa na tanging mga piling miyembro lamang ang maaaring makakita. Nakaupo siya sa loob ng isang madilim na silid sa headquarters, nasa ilalim ng simbahan sa Maynila. Sa harap niya, si Maestra Divina. Habang pinagmamasdan niyang dumadampi ang pailaw mula sa nakabukas na bintanang may stained glass. Ang mga engkanto, panimula ni Divina, ay likha mula sa diwa ng kalikasan, hangin, apoy, tubig at damdamin. Ngunit ang mga baklang engkanto, sila ang pinakabihira. Sila ang balanse ng liwanag at anino. Kapag umiyak sila, ang isang luha ay maaaring bumura ng kasalanan, ng sumpa, o magpalaya ng kaluluwang nakakulong. Tahimik si Sasha. Nangangatog ang kamay habang binabasa ang teksto. Luha ng baklang engkanto, dalisay na kapatawaran. Ngunit bihira ito, sapagkat hindi sila basta-bastang umiibig. Pagbalik niya sa Reyno, para siyang kinakalaban ng sariling dibdib. Lumalalim ang damdamin niya kay Jace. Habang lumilipas ang gabi, habang pinagmamasdan niyang ito ay tahimik na nakaupo sa booth, pinapanood ang lahat, parang tagapagbantay ng kaluluwa. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Kapag ba sinabi ko ang katotohanan, matatapos na ba lahat? Gabi ng Webes, niyaya siya ni Jay sa basement ng club, isang lugar na hindi bukas sa lahat. Halika, may papakita ako sa'yo. Tahimik na bumaba si Sasha sa hagdanan, kasunod si Jace, hanggang sa marating nila ang isang lumang silid. Pinaliliwanagan ng maliliit na kandila at puno ng mga lumang painting at libro. Dito ako nagmumuni-muni. Dito ako nagdarasal. Tinignan ni Sasha ang paligid. May altar ng liwanag. Mga larawan ng taong tila nawawala. At sa gitna, isang salamin. Sa unang tingin, ordinaryong salamin lang. Ngunit habang tinititigan niya ito, tila may gumagalaw sa loob. Anong meron dyan? Yan ang salamin ng kaluluwa. Kapag tiningnan mo yan, at isa kang totoong tao, makikita mo ang pinakatotoo mong anyo. Pwede bang ako? Tumango si Jace. Kung handa ka. Humakbang si Sasha, tumitig sa salamin. Sa una ay nakita niya ang kanyang sarili. Maganda, mabighani, sensual. Ngunit unti-unting nagbago ang imahe. Nakita niya ang sarili bilang batang umiiyak sa kanto. Hawak ang tiyan dahil gutom. Bilang dalagitang pinagbintangan. Bilang babaeng ginamit at iniwan. Hanggang sa huli, isang nilalang na desperado sa pag-ibig, kahit hindi niya man aminin. Napahawak siya sa dibdib. Umiiyak na siya, ngunit hindi dahil sa kahinaan. Umiiyak siya dahil pakiramdam niya, naiintindihan siya ni Jace kahit hindi siya magsalita. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Jace. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin. Pero hindi ako totoo. Sagot ni Sasha sa mahinang boses. Ako rin. Napatingin siya. Anong ibig mo sabihin? Dahan-dahang ipinikit ni Jace ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang pangkaraniwang ganda.
Sa harap niya ngayon ay isang engkantong tunay. Mahaba ang tenga, maputi at kumikislap ang balat. Ang buhok ay mistulang usok na pilak. At ang mga mata ay kulay ng buwan. Pero sa kabila ng lahat, ang mukha pa rin ni Jace ang nandoon. Malambing, mapag-alaga, at puno ng lungkot. Totoo nga, engkanto ka. Bulong ni Sasha. Tumango si Jace. At ikaw, totoo ka ba sa akin? Hindi siya nakasagot. Kinagabihan, sa unang pagkakataon, natulog si Sasha sa club. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagod ng damdamin. Sa isang maliit na kwarto sa itaas, pinahiram siya ni Jace ng isang lumang t-shirt. Pagkatapos ay tahimik na umalis. Habang yakap ang unan, nakita ni Sasha ang papel sa loob ng kanyang bag. Ang utos ni Maestra Divina. Para bang paso sa kanyang palad. Hinawakan niya ito at pinunit. At bago siya pumikit, bumulong siya sa hangin. Patawad, Divina. Hindi ko na siya kayang saktan. Subalit hindi ganoon kadaling takasan ang nakaraan. Kinabukasan, sa labas ng Reno, may dalawang lalaking nakaitim ang nakamasid mula sa loob ng van. Isa sa kanila ay may hawak na orasyon. Ang isa naman, hawak ang larawan ni Jace. Panahon na. Sasha has gone soft. Hahawakan na natin ang engkanto bago pa siya mawala muli. Hindi lahat ng pag-ibig ay nagsisimula sa katotohanan. Pero ang tunay na pagmamahal, kailanman, hindi mabubuhay sa kasinungalingan. Ang mga salitang iyon ay umuukil sa isip ni Sasha habang tinitingnan niya si Jace mula sa taas ng dance floor. Gabi na naman. Puno ang Reno. Masaya ang mga tao. Parang walang sino mang may dinadala. Pero siya, parang may 1,000 bato sa dibdib niya. At bawat tibok ng puso ay parang malapit ng sumabog. Si Jace ay abala sa booth. Pinapasadahan ng tingin ng buong club gaya ng dati. Tahimik pero palaging mapagmatsyag. Ngunit ang hindi niya alam, ngayong gabi ay may 2 uri ng panganib na nakakubli. Ang isa sa loob ng club, ang isa sa labas. Isang gabi bago ang kasalukuyan, tumawag si Maestra Divina gamit ang pribadong number. Hindi ito karaniwan. Sasha. Ani ng malamig niyang tinig. Alam kong pinunit mo ang papel. Hindi sumagot si Sasha. Alam kong may damdamin ka na sa engkantong yan. Pero wag mong kalilimutan. Ginamit ka lang niya. Nililinlang ka ng kagandahan. Iyan ang layunin ng mga engkanto. Akitin ka, lamunin ka, at pagkatapos, iwan kang walang saysay. Pero hindi iyon ang nakita ni Sasha. Hindi iyon ang naranasan niya. Hindi siya masama. Hindi niya ako ginagamit. Ako ang may kasalanan dito. Ako ang nagsinungaling. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng matanda sa kabilang linya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ipaubaya mo siya. Kung hindi, ikaw ang ituturing namin na banta. Sa kasalukuyan, naghihintay si Sasha sa dulo ng bar. Hawak ang isang baso ng red wine. Alam niyang kailangan na niyang sabihin ang lahat. Hindi na siya makakatulog kung hindi niya ito gagawin. Pero paano? Paano mo sisirain ang isang tiwalang binuo sa katahimikan at pag-aaruga? Lumapit siya kay Jace. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, mahinahon. Tumango si Jace. Kahit ramdam niyang may kakaiba sa paligid. Tahimik silang umakyat sa rooftop. Doon, kung saan minsan na silang nagbukas ng damdamin, doon niya napiling tapusin ang pagkukunwari. Pagdating sa itaas, humarap siya kay Jace. Walang musika, walang distractions. Tanging ang ihip ng hangin at mga ilaw ng lungsod sa malayo ang saksi. Ano to? Tanong ni Jace,
Tila kinakabahan. Huminga si Sasha ng malalim at pilit niyang nilulunok ang takot. Jace, ang totoo kasi may misyon ako. Nagkatinginan sila. Doon pa lang, alam na ni Jace. Pero hinayaan niyang magpatuloy si Sasha. Hindi ako basta dancer lang. Hindi ako basta babae sa kalsada. Ako ay kasapi ng mga taga-sagupa, mga manguhuli ng nilalang na hindi galing sa mundong to. At ikaw ang target ko. Tahimik. Tila huminto ang hangin. Nawala ang lahat ng ingay mula sa ibaba. Ipinadala nila ako rito para lapitan ka, paibigin ka, at kapag lumitaw ang tunay mong anyo, huhulihin ka. Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Sasha. Pero hindi yun yung nangyari. Hindi ko sinasadya na mahalin ka. Hindi gumalaw si Jace. Tinitigan lang siya. Hindi galit ang una niyang ipinakita. Hindi rin takot. Kundi masidhing sakit. Alam mo bang, ilang daang taon na akong hindi nagtitiwala sa tao. Alam mo bang tanging ikaw lang ang hinayaan kong makapasok sa sarili kong mundo. Ipinakilala kita sa pamilya ko, sa mga nilalang na hindi ko pa kailanman ipinakilala sa iba. At yun ang totoo, Jace. Lahat ng ipinakita mo naging dahilan para gustuhin kong tumigil, para umiwas. Pinunit ko ang utos nila. Tumalikod ako sa kanila pero huli na yata eh. Tahimik si Jace hanggang sa bigla siyang umatras. Isang hakbang, dalawa. Tapos na. Bulong niya. Jace, pakiusap! Ngunit isang mapuputing liwanag ang bumalot sa kanya. Isang alon ng kapangyarihan. At sa isang iglap, naglaho si Jace. Naiwang mag-isa si Sasha sa rooftop. Umiiyak. Napaluhod siya sa sahig at tinatanggap ang sarili niyang pagkakamali. Ngunit hindi lang iyon ang masakit. Sapagkat sa ibaba ng club, sa madilim na iskinita malapit sa basement, may mga anino nang gumagalaw. Ang mga taga-sagupa ay nakaposisyon na. At ngayong wala si Jace, wala na rin ang proteksyong bumabalot sa reyno. Gabing malakas ang ulan, ang reyno na karaniwang nagliliwanag sa gitna ng makulimlim na syudad ay tila naging anino ng sarili nito. Walang tugtugin, walang sayawan, ang mga ilaw ay madilim. Ang mga empleyado, nagtataka kung bakit kanselado ang event sa unang pagkakataon. Nasa loob si Sasha, mag-isang nakaupo sa bar. Basa pa ang buhok sa ulan at malamig ang mga palad. Wala na si Jace. 3 araw na. Simula nang ibunyag niya ang katotohanan, tuluyang naglaho ito, kasabay ng enerhiya sa buong lugar. Pero alam niyang hindi lang basta nawala si Jace. Alam niyang nagtago ito para iligtas ang lahat. At ngayon, darating na ang mga taga-sagupa. Sa ilalim ng club, sa dating storage area na ngayon ay ginagamit na parang secret command post, nagtipo ng 6 na miyembro ng taga-sagupa. Suot ang itim na balabal, may dalang orasyon, kasangkapan, at kristal na nakakapagtuklas ng engkanto energy. Sigurado ka bang wala na siya? Tanong ng isa kay Sasha habang hawak ang isang bilog na gintong pendant na kumikislab kapag may engkanto sa paligid. Hindi ko alam kung nasan siya. Sagot niya, tuwid ang likod. Pero kung pupunta kayo sa mundo ng mga engkanto, gamit ang portal sa basement, magbabantay yon. Mapanganib. Ngumisi ang pinuno. Si Garrett, bagong hirang na leader ng grupo matapos magretiro si Maestra Divina. Mas agresibo, mas walang awa. Di kami natatakot. Ang tanong lang, saan mo siya itinago? Hindi siya sumagot. Sa itaas,
Unti-unting pumasok sa club ang mga anino. Hindi mga bisita, kundi mga nilalang ng dilim. Si nanay para magbukas ng mga tagong lagusan at sirain ang mga proteksyong engkanto. Bit-bit nila ang huling utos. Hulihin si Jace, buhay man o patay. Nakatayo si Sasha sa gitna ng dance floor. Suot ang mahabang itim na coat, hawak ang natirang palawit ni Jace, isang maliit na kristal na may liwanag na dati ay palaging nasa kanyang dibdib. Ngayon, patay sindi. Biglang gumalaw ang hangin. Tumigil ang lahat. Sa harap niya, lumitaw si Jace. Umalis ka na. Mahinang wika ni Jace. Nakasuot ng simpleng itim, nangingislap ang buhok sa liwanag ng mga kandila. Hindi kita iiwan. Sagot ni Sasha, humahakbang palapit. Nagpadala ka ng hudyat. Narito na sila. Alam mo bang oras lang ang binibilang bago nila sirain ang mundo ko? Alam ko. Tahimik si Jace. Nakayuko. Sobrang sakit ng tingin. Pero walang luha. Sana hindi na lang kita minahal. Bulong niya. Pero bago pa man makasagot si Sasha, bumukas ang pinto ng club. Biglang pumasok si Garrett at ang kanyang pangkat. May hawak na pulang gayuma na kumikislap sa dilim. Ayan siya! Sigaw ng isa. Tamaan na natin habang mahina pa ang proteksyon. Tumakbo si Sasha. Tumayo siya sa pagitan ni Jace at mga taga-sagupa. Itinapat ang sarili sa gayuma na binigyang lakas ng itim na orasyon. Wag! Sigaw ni Jace. Pilit siyang inabot. Ngunit huli na. Bumagsak ang gayuma sa katawan ni Sasha. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Masakit. Tila pinupunit ang laman. Nanginginig ang buong katawan ni Sasha. At mula sa kanyang balat, lumalabas ang mga itim na alon. Para bang tinatanggal sa kanya ang lahat ng alaala, damdamin at pagkatao. Tumakbo si Jace. Hinagkan si Sasha habang ito ay nakaluhod sa sahig. Nangangatog. Bakit mo to ginawa? Sigaw niya. Halos hindi na makapagsalita sa sobrang puot at takot. Dahil mahal kita. At gusto ko, malaya ka. Mahinang sagot ni Sasha. Doon, nangyari ang himala. Sa unang pagkakataon, lumuha si Jace. Isang patak. Isa lang. Pero nang tumama ang luha sa balat ni Sasha, nagliwanag ang buong club. Parang sumabog ang araw sa gitna ng dilim. Ang gayuma ay naglaho. Ang mga orasyon ay nasunog. At ang mga taga-sagupa ay nabulag. Nawalan ng lakas. Nagsigawan sa sakit. At isa-isang bumagsak sa sahig. Umatras si Garrett. Nanginginig. Anong klaseng nilalang ka? Hindi sumagot si Jace. Tumayo lang siya. Tangan si Sasha. Habang ang katawan nito ay unti-unting kumalma. Ngunit may nagbago. Ang mga dating pilat sa balat ni Sasha ay naglaho. Ang bigat sa kanyang mukha ay napawi. Ang dating kaluluwa na laging pagod, ngayon ay payapa. Ang luha ng engkanto ay pumatak at sa kapalit nito, kalayaan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Margo, Thane at Iris mula sa itaas. Lahat ay nagtaka sa liwanag na iyon. Ngunit sa kanilang mga mata, alam nila kung anong nangyari. Lumuha ka, ani Margo. Tahimik ngunit nangingilid ang luha. Tumango si Jace habang yakap si Sasha. At sa luhang yun, may nabuhay. Sa gitna ng liwanag, sa loob ng isang club na minsang naging kanlungan ng kaluluwa pero muntik na ring maging libingan ng pag-ibig, isang katahimikan ang bumalot. Hindi katahimikang hungkag, kundi katahimikan ng pagbabagong isip, ng pagsilang, ng isang himala. Magkahawak pa rin sina Jace at Sasha. Ang dating magaspang na palad ni Sasha ay ngayon ay banayad at makinis. Para bang nireset ng tadhana ang kanyang katawan.
Ang mga sugat sa kanyang loob, tila unti-unting isinara ng liwanag na lumabas mula sa iisang patak ng luha. Huminga siya ng malalim. Tinignan si Jace. "Anong nangyari sa akin?" tanong niya, mahinang mahina. "Nabura ang lahat ng pasakit. Ang luha ko, yun ang tanging kayamanang hindi ko kailanman binigay sa kahit sino. Hanggang sa dumating ka." Tahimik si Sasha. Tumingin siya sa paligid, sa nasusunog na mga orasyon, sa mga tagasagupang nagkalat sa sahig, tulala at sugatan. Si Garrett, na dating matapang, ngayon ay nakasubsob sa dingding at tinatakpan ng mga mata. "Hindi ko alam kung anong ginawa mo. Pero, hindi yun mahika lang ng engkanto. Ito ay pagmamahal." Walang sinagot si Jace. Hindi na niya kailangan. Makalipas ang 1 linggo, muling nagbukas ang Reno. Hindi bilang pangkaraniwang nightclub, kundi bilang isang bagong lugar ng paghilom. Wala nang VIP sections para sa mayayaman. Wala nang tinatagong silid para sa madidilim na kasunduan. Ang musika ay hindi na lang para sa sayaw, kundi para sa paghinga. Ang ilaw, hindi na lamang pampaganda, kundi liwanag sa dilim. At sa gitna ng lahat ng ito, si Sasha ay hindi na escort, hindi na espiya, kundi bilang tagapagbantay. Sa likod ng bar, pinakikilos niya ang mga bartender. Tinuruan niya ang mga dancer kung paano gumamit ng entablado, hindi lang para magpakita ng ganda, kundi para ipahayag ang sarili. Naglalakad siya sa mga bisitang halatang puno ng bigat sa dibdib. At sa bawat isa, ganito ang kanyang kataga. "Anong dinadala mo ngayong gabi? Huwag kang mag-alala. Kaya nating bitbitin yan. Magkakasama." Sa kabilang banda, si Jace ay naging mas tahimik. Hindi na siya kasing dalas na makita sa dance floor. Ngunit kung nariyan siya, ramdam agad ang kanyang presensya. Kung noon ay parang diwata siyang hindi maabot, ngayon ay parang ama ng tahanan. Tahimik, mapagmasid, ngunit handang sumalo sa bumabagsak. Minsan, habang naglalakad siya papunta sa likod ng club, may lumapit sa kanya. Isang binatang halatang galing sa trauma. "Sir Jace, totoo po ba na may luha kang nagpapagaling?" Ngumiti si Jace. "Ang totoo, isa lang ang luha kong bumagsak sa buong buhay ko." "Ano pong nangyari?" "Pagkatapos ng luhang yun, hindi ko na kailangang umiyak ulit." Tumingin ang binata sa kanya. Halatang nagtaka. "Dahil lahat ng dahilan kong umiyak, pinili akong mahalin." Gabi-gabi, dumadagsa ang mga taong hindi lang naghahanap ng aliw, kundi ng direksyon. At ang Reno, na dating balot sa misteryo at kasalanan, ay naging banal sa mga pusong ligaw. Si Margo, Tane, at Iris ay mas naging bukas din. Si Margo na dati ay panay biro, ngayon ay tagapagsalita ng bagong adhikain ng club. Si Tane ay nagbabantay hindi lang ng katawan, kundi ng damdamin ng mga pumapasok. At si Iris, ang naging tagapagtala ng mga himala sa loob ng Reno, gamit ang kanyang liwanag na lente. Isang gabi, sa rooftop kung saan lahat ay nagsimula, muling nagkasama sina Jace at Sasha. Ngayon, hindi na para sa pagtatapat, kundi para sa katahimikan ng pagkakamit. "Alam mo ba nung una, akala ko kaya kitang akitin." Ngumiti si Jace. "Akala ko rin na kaya kitang iwasan." Nagtawanan silang dalawa, malambing, payapa. "Pero alam mo, sa totoo lang, hindi mo naman talaga ako sinagip. Ako ang pinili mong mahalin, kahit alam mong hindi ako perpekto. Doon ako naghilom." Tumingin si Jay sa kanya ng seryoso. "Ang paghilom, hindi mo dapat hilingin sa iba. Pero minsan, may dumarating na makakatulong sa'yo na buuin ang sarili mong pira-pirasong pagkatao." Hinawakan niya ang kamay ni Sasha. "At ikaw yun sa akin.
Isang buwan matapos ang gabi ng paghuli, ang Reno ay hindi na lamang isang nightclub. Isa na itong sagradong lugar. Bagamat modernong itsura pa rin ang bumabalot dito, ang tunog ng DJ set, ang sayaw ng mga ilaw, at ang pilit na pagngiti ng mga customer. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may puso na ang bawat gabi. May tumutugtog na musika ng pag-asa. Hindi na ito lugar ng pagkaligaw, kundi tahanan ng mga nawawala. Si Sasha, ngayon ay tinatawag ng ilan bilang Aling Sasha o tita ng kaluluwa, ay may sariling espasyo sa likod ng club. Isa iyong maliit na lounge kung saan dumatapo ang mga taong may mabibigat na dinadala. Hindi siya therapist, hindi siya tagapagligtas, pero isa siyang tagapakinig. Isang dating bayarang babae na ngayon ay tagapagpayo ng mga pusong gustong bumangon. Wala nang bakas ng dating Sasha na ginamit lamang ang katawan para mabuhay. Sa bawat ngiti niya, may tunay na aliw. Sa bawat haplos ng kanyang palad sa mga nawawalan ng pag-asa, may binubuong panibagong paniniwala. At si Jace, ang engkantong minsang nagtago sa likod ng mga ilaw at musika, ngayon ay hayag na ang buong anyo. Hindi na niya tinatago kung sino siya. Hindi na rin siya natatakot na mahalin at magmahal. Isang gabi, may pumasok na binatang tila nawawala. Maputla, payat, at may mga mata na parang matagal nang hindi nakakatulog. Bit-bit nito ang isang punit-punit na papel na may pangalan ng club. Narinig kong nakakatulong kayo. Aniya, halos pabulong sa receptionist. Agad siyang pinaupo sa isang sulok. Binigyan ng mainit na tsaa at tinawag si Sasha. Pag-upo niya sa tabi ng binata, tinanong niya ito sa paraang tahimik ngunit buo. Anong dala mo ngayong gabi? At habang umiiyak ang binata, hawak ni Sasha ang kanyang kamay. Okay lang. Wala kang kailangang bayaran dito. Basta, huminga ka lang. Nandito kami. Sa likod ng lahat, si Jace ay nakamasid pa rin. Sa kanyang puso, alam niyang natupad na ang kanyang layunin. Hindi niya kailangang baguhin ang mundo. Ngunit sa mga maliit na sandaling ito, bawat taong nabigyan ng panibagong direksyon, doon, nagiging totoo siya. Isang gabi, lumapit siya sa entablado. Dati, tinanong ako ng isang tao, bakit mo ginagawa to? Ang sagot ko noon, dahil wala akong ibang magawa. Pero ngayon, masasabi ko na, ginagawa ko to dahil may mga kaluluwang kailangang marinig ang musika ng paghilom. At palakpakan ang sumasagot sa kanya, hindi dahil sa artista siya, kundi dahil kilala siya bilang tagapaglapat ng pag-asa. Sa dulo ng lahat, isang gabing tahimik, nagkita muli sina Sasha at Jay sa rooftop. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa sakit. Hindi na rin nila binabalikan ang mga sugat. Sa halip, pinag-uusapan nila ang mga plano. Magbukas ng branch ng Reno sa Cebu, magsimula ng libreng programa para sa mga biktima ng trafficking, magturo ng sining sa mga kabataang ulila. At habang pinaplano nila ang mga ito, magkahawak lang ang kanilang kamay. Naalala mo? Noong unang sinabi mo na hindi mo kayang magkunwari sa akin, tumango si Sasha, ngumiti. Ikaw rin, noong una mong tinago kung sino ka talaga, pero sa huli, mas minahal pa kita dahil doon. Dahil totoo tayo. Dagdag ni Jace. Dahil totoo na ang lahat. Sa labas ng Reno, isang batang babae ang naglalakad. Hawak ng kanyang ina, pagod silang dalawa. Halatang galing sa mahabang biyahe. Huminto sila sa harap ng club, tila nagdadalawang isip. Ma, para saan po yung lugar na yan? Ngumiti ang ina. Pagod ngunit may ningning sa mga mata. Sabi nila anak, kapag wala ka nang mapuntahan, pupunta ka dyan at may magbubukas ng pinto para sa'yo. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng club kahit walang pumindot.
Sa harap nila, si Sasha, nakangiti. Hali po kayo, pasok po. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hi po sa mga subscribers ko at hello po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayong lahat? Nakakainggit si Sasha. May engkanto na may-ari ng club. Sana all. By the way, mag-ingat po kayong lahat at huwag po kayong magsasawa sana na makinig ng mga kwento ko. Have a nice day po. Hanggang sa muli.